Nagising si Minato sa isang hospital bed na nalilito. Umupo ang kapatid niya sa tabi niya habang nakatingin sa phone niya. Pagkaraan ng ilang oras, humakbang siya para umalis, ngunit biglang nanalo ang kanyang koponan sa isang malaking kompetisyon. Nangyari ang aksidente pagkatapos ng isang laro nang nagmamaneho ang kanyang ina. Tumama sa poste ang kanilang sasakyan at nahimatay si Minato. Paggising niya, wala na siyang maalala mula sa huling 3 taon, kasama ang water polo. Makalipas ang isang taon, umuwi si Minato kasama ang kanyang pamilya. Para siyang bata muli, walang maalala na lampas sa ika-6 na baitang. Ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ay mukhang mas matanda, isang malinaw na palatandaan kung gaano nakatagal ang lumipas. Nagtatanong ang nanay niya kung may naaalala siya, pero iba ang sinabi niya. Hindi nagtagal, may mga lalaki na bumisita sa kanya, natutuwang makita siyang gising. Si Minato, nalilito, ay hindi nakikilala ang mga ito. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na babae na sila ang kanyang mga dating water polo teammates mula sa middle school. Andun din yung coach nilang si Bezan at nagulat si Minato sa lahat ng ito. Mukhang malungkot ang isa sa kanyang mga kasamahan dahil walang maalala si Minato, lalo na ang kanilang malaking tagumpay. Makalipas ang 4 na buwan, umuwi si Minato mula sa ospital. Habang naglalakad siya papasok ng bahay, pare-pareho ang lahat. Napansin niyang lumaki ang kanyang pagong, na ikinagulat niya. Tumawa ang kapatid niya, tinatawag siyang walang muwang. Medyo nagtatalo sila, pero aminado siyang masaya siya. Humingi ng paumanhin sa kanya ang kanyang ina, na nakonsensya pa rin sa aksidente. Sinabi sa kanya ni Minato na okay lang at natutuwa lang siyang umuwi. Gusto niyang magsimula ulit at nagpasya siyang maglalaro muli ng water polo. Nang maglaon ay nakakita siya ng isang lumang larawan ng kanyang koponan na nanalo sa isang libro tungkol sa mga patakaran ng water polo. Naiinis, pilit niyang iniintindi ang libro. Nakatingin sa larawan ng kanyang isang malakas na katawan, mahusay siyang maglaro ng water polo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Minato na tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa paaralan. Ang huling pag-aaral niya ay noong ika-9 na baitang. Nagpanik siya, nagtataka kung kailan ito nangyari. Sa hapunan, binanggit ng kanyang ama ang narinig na gusto ni Minato na maglaro muli ng water polo. Pagkatapos, tinutokso siya ng kanyang kapatid na babae tungkol sa pagiging walang muwang. Ngayon sa gabing iyon, si Esomi ay may masamang panaginip tungkol sa aksidente. Nagising siya na sumisigaw at natatakot. Narinig siya ni Minato at pumunta sa kanyang silid kung saan inaaliw na siya ng kanilang mga magulang. Nalungkot si Minato nang makitang apektado pa rin ang kanyang pamilya sa aksidente. Nararamdaman niya ang kabayaran, pumasok siya sa isang high school. Sa kanyang unang araw sa bagong paaralan, si Minato ay nakaramdam ng saya. Si Minato, nagulat, ay nagtanong kung paano nakarating doon si Uka. Ipinaliwanag ni Uka na tinanong niya si Esomi tungkol sa napiling paaralan ni Minato at nag-enroll sa parehong paaralan. Sabik na maglaro, iginiit niya na pinili lang niya ang paaralan dahil hindi sapat ang kanyang mga marka para sa iba. Dahil doon, tumakbo siya palayo, umiiwas sa usapan. Sa klase, hinihikayat ng water polo team captain na si Jujima ang mga mag-aaral na sumali sa kanyang team, ngunit walang interesado, na iniwan siyang bigo. Nang makita ang kanyang larawan sa isang magazine, sinundan siya ni Jujima na determinadong kunin siya na sumali sa koponan. Si Uka at Minato ay tumakbo palabas ng paaralan na sinusubukang tumakas. Sa kanyang pagmamadali, hindi sinasadyang pumasok siya sa ibang paaralan. Nakilala niya ang isang malaking puno mula kanina, nagtago siya sa likod nito para makahinga. Nataranta si Minato nang banggitin ni Shina ang pagkawala ng kanyang memorya. Kinumpirma niya na totoo ang mga tsismis tungkol sa kanyang pagkalimot sa mga bagay-bagay. Tumawa si Minato at nagtanong kung bakit niya ito kinas kung naniniwala siya sa mga tsismis na iyon. Nagulat si Shina nang maalala niya ang pangalan nito at tinanong kung paano niya ito nalaman. Ipinaliwanag ni Minato na nakita na niya siya sa isang magazine dati. Si Shina ay mukhang medyo malungkot at si Minato ay na-misinterpret ang sitwasyon, sa pag-aakalang sila ay magjowa bago ang kanyang pagkawala ng memorya. Sinabi niya sa kanya na ihinto ang pagiging formal at tawagin na lang siya sa kanyang pangalan, na natutuwa sa ideyang ito. Mabilis siyang itinama nang sabihin ni Shina na halos hindi sila nag-uusap noon, sa katunayan, pangatlong beses pa lang silang nag-uusap.
Ipinaalala ni Shinyo kay Minato ang kanilang mga nakaraang pag-uusap. Ang unang pagkakataon ay nasa ika-9 na baitang nang ihulog niya ang kanyang tuwalya malapit sa pool ng paaralan, at sinabi nito sa kanya ito. Ang pangalawang pagkakataon ay noong tag-araw nang ipagtapat ni Minato ang kanyang nararamdaman para sa kanya, ngunit tinanggihan siya nito. Para kumbansihin siya, nakipagpustahan si Minato, kung siya ang magiging pinakamahusay na manlalaro ng water polo sa Japan, ikikis siya nito. Kung mabaigo siya, babayaran niya ito ng pera. Saka pumayag na lang si Shina para patahimikin siya. Nakaramdam ng awkwardness si Minato matapos marinig ang tungkol sa kanyang mga nakaraang aksyon. Pagkatapos ay sinabi ni Shina na si Minato ay talagang nanalo sa taya at tinupad ang kanyang pangako. Nang mapansin ang kanyang uniforme sa paaralan, tinanong niya kung nagpunta siya sa Yamanami High School, na nagkomento na ang kanilang koponan ng water polo ay hindi masyadong mahusay. Ipinaliwanag ni Minato na ayaw na niyang maglaro ng water polo at pinili ang paaralan dahil malapit ito sa kanyang tahanan. Si Shina, nagulat, ay nagtanong muli kung talagang umalis na siya sa sport. Inamin ni Minato na hindi niya matandaan ang mga patakaran at hindi siya sigurado na makakapaglaro siya ng maayos dahil sa kanyang mga problema sa memorya. Nang marinig ito, lalong nalungkot si Shina at sinabi kay Minato na nangangahulugan ito na natalo siya sa kanilang taya. Samantala, nagtataka sina Jujima at Uka kung saan nagpunta si Minato. Biglang tumakbo si Minato sa kanila at ibinalita na handa na siyang sumali sa water polo club. Ipinaalala ni Shina kay Minato ang pastahan na ginawa nila, kung siya ang maging pinakamahusay na manlalaro sa Japan, makikipag-date ito sa kanya. Gayunpaman, kung matalo siya, babayaran niya ito ng kanyang pera. Dahil natalo siya, gusto niya ng pera. Sinabi sa kanya ni Minato na wala siyang ganoong kalaking pera. Si Shina, na dismaya, ay nagsabing nagbago na siya. Habang nagsisimula siyang umalis, pinigilan siya ni Minato at nangakong babayaran siya. Si Shina, nainis, ay nagsabi sa kanya na magsimulang maglaro muli ng water polo sa halip na bigyan siya ng pera. Tinatanong niya kung bakit madali itong sumuko. Inamin ni Minato na napakahirap maging pinakamahusay sa Japan. Sinabi sa kanya ni Shina kung hindi niya susubukan, dapat lang niyang bayaran siya. Mamaya, pinag-isipan ni Minato ang sinabi ni Shina, alam niyang wala siyang pera. Napagtanto niyang wala siyang pagpipilian kundi magsimulang maglaro muli. Sinabi niya sa kanyang mga magulang, na masaya sa kanyang desisyon. Pinapayuhan siya ng kanyang ina na huwag masyadong magpakapagod, habang tinutokso siya ng kanyang kapatid na babae ngunit hinihikayat din siya. Gamaan ang pakiramdam ni Minato na sinusuportahan siya ng kanyang pamilya. Sa paaralan, iniisip ni Minato kung ano ang pinakamahalaga sa paglalaro ng water polo. Tinatawag siyang superstar ng kanyang mga kaklase at tinuro ang isang papel sa kanyang mesa. Sinasabi nito na maaari silang manalo sa mga internasyonal na kompetisyon dahil kay Minato, ang dating pinakamahusay na manlalaro ng Japan, ay nasa kanilang club. Nagulat si Minato nang makitang sinulat ito ni Jujima. Agad niyang hinanap si Jujima at sinabi sa kanya na mali ang papel, ngunit tinawag siya ni Jujima na club superstar. Bago makapagtalo si Minato, dumating si Uka kasama ang iba pang estudyanteng gustong sumali sa club. Tuwang-tuwang sinalubong sila ni Jujima sa club, ngunit sinabi ni Minato sa kanila ang totoo, hindi na siya propesyonal at naaksidente na minsan ay nagpapahirap sa paglalakad. Nang marinig ito, nawalan ng interes ang mga estudyante at nagpas siyang huwag sumali, na nagsasabing hindi mahalaga ang water polo. Si Jujima, na napagtanto ang kanyang pagkakamali, ay humingi ng paumanhin kay Minato para sa hindi pagsasaalang-alang sa kanyang nararamdaman. Tinanong ni Minato kung ano ang kanilang gagawin ngayon dahil umalis na ang lahat. Dalawang lalaki pala ang gustong sumali sa club. Ang isa ay si Yotaka, isang bagong estudyante na ang tatay ay mula sa Nigeria. Sinabi niya na ang mga salita ni Minato ay nagbigay inspirasyon sa kanya, kahit na hindi matandaan ni Minato ang kanyang sinabi. Ang isa pang lalaki, si Yoshihiro, ay mahiyain at tahimik. Hiniling sa kanya ni Jujima na magsalita ng mas malakas, at kinakabahang inulit ni Yoshihiro na gusto rin niyang sumali. Nakahinga ng maluwag si Jujima at tinanggap silang dalawa. Tumungo ang team sa kanilang practice pool, na isang lumang pool na sarado sa loob ng 10 taon. Ipinaliwanag ni Jujima na nagsumikap siyang maibalik ito.
Taon-taon, sinusubukan niyang mag-recruit ng mga bagong miyembro at minsan ay nakakuha ng 7 tao na sumali, ngunit umalis silang lahat pagkatapos ng maikling panahon. Kahit na nag-iisa siya, hindi siya sumuko at patuloy na nagsasanay at nagme-maintain ng pool. Tinanong ni Minato kung si Jujima lang ang senior na estudyante sa club. Kinumpirma ni Jujima na kailangan nila ng 7 manlalaro para makipagkumpetensya, ngunit mayroon lamang silang 5. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isa pang lalaki na nagngangalang Tokikazu at nag-anunsyo na gusto niyang sumali sa club. Gusto niyang maging goalkeeper, ngunit nasa ganoong posisyon na si Jujima. Kumpiyansa na sinabi ni Tokikazu na mas magaling siya, kaya hinamon siya ni Jujima sa isang kompetisyon. Tinanong ni Uka kung naglaro na ba si Tokikazu ng water polo, at inamin ni Tokikazu na hindi pa siya pero iginiit na magaling siya dito. Binabalaan siya ni Uka na huwag maliitin ang esport. Naghanda sina Jujima at Tokikazu para sa hamon. Sinubukan ni Minato na i-shot ang bola, ngunit hindi man lang nito naabot ang goal, at madaling pinigilan ito ni Tokikazu. Sinusubukang muli, ang shot ni Minato ay nahuli ni Jujima, na humahanga sa lahat. Sinubukan ni Tokikazu na harangan ang susunod na shot ni Minato, ngunit sa pagkakataong ito ay si Minato ang nakapuntos. Si Tokikazu ay nasiraan ng loob, na naalala ang isang nakaraang karanasan nang hindi siya makapaglaro ng baseball dahil mas magaling ang iba. Umiskor muli si Minato, ngunit bigla siyang lumubog sa tubig. Nataranta ang lahat, ngunit mabilis na tumalon si Jujima at iniligtas siya. Lumalabas na si Minato ay may cramp sa binti, habang si Jujima ay nabigla nang makita kung gaano siya naging mahina. Si Tokikazu, na nakakaramdam na hindi karapat-dapat, ay nag-iisip na huminto, iniisip na hindi siya sapat. Hinihikayat siya ni Jujima, na nagsasabi na ang pagsusumikap ay maaaring maging mas mahalaga kaysa sa talento. Inamin din niya na ayaw na niyang mag-training mag-isa. Pangarap niyang maging kampyon at makipagkumpetensya sa malalaking kompetisyon. Nang marinig ito, nakaramdam ng motibasyon si Tokikazu at nagpas siyang manatili. Sa kabila ng pagkakaroon ng bagong miyembro, kulang pa rin sila ng isang manlalaro. Gayunpaman, alam ni Jujima kung sino ang tatanungin. Ibinaling nilang lahat ang kanilang mga atensyon sa isang lalaki na nagngangalang Shogo, na isang pambihirang manlalangoy. Pinagmamasdan siyang mabuti ni Minato, ngunit tila hindi siya sigurado tungkol dito. Habang papalapit si Shogo, itinulak ni Jujima si Minato pasulong, nakaramdam ng kaba. Tinanong ni Minato kung kilala siya ni Shogo. Si Shogo, na nagulat sa tanong, ay sumagot na sila ay nasa parehong klase at nagtanong kung bakit nandoon si Minato. Binanggit ni Minato na narinig niya ang tungkol sa kasanayan ni Shogo sa paglangoy, ngunit tila walang pakialam si Shogo. Ipinaliwanag ni Jujima sa kanyang mga kaibigan na si Shogo ay napakaseryoso at bihirang ngumiti, kaya tinawag siyang maskman. Hiniling ni Minato kay Shogo na sumali sa water polo team, ngunit tumanggi si Shogo, sinabing masaya siya sa kanyang kasalukuyang mga pagpipilian at gustong subukan ang iba't ibang club, kabilang ang kendo. Nang muling magmungkahi si Minato ng water polo, naiinis si Shogo at mariing sinabi na hindi na niya kailangan pang lumangoy. Napagtanto ni Minato na mahirap kumbansihin siya. Mamaya sa klase, napansin ni Minato si Shogo na nagbabasa ng libro ng may matinding damdamin, na ikinagulat niya dahil inakala niyang kulang sa damdamin si Shogo. Sa tanghalian, nagkomento si Minato na palaging nagsisikap si Shogo sa lahat ng kanyang ginagawa. Nagtataka ang isa sa mga miyembro ng koponan kung bakit siya tumigil sa paglangoy. Ipinaliwanag ni Jujima na nagsimulang lumangoy si Shogo upang talunin ang kanyang nakatatandang kapatid, ngunit walang nakakaalam kung nagtagumpay siya. Lahat ay tumingin kay Shogo, na huminto bago sabihin na kung makakita siya ng dahilan upang lumangoy muli, maaari niyang isaalang-alang ito. Sa silid-aklatan, sinubukan ni Shogo na magbasa, ngunit malakas na pinag-uusapan ni Yotaka at Yoshihiro kung gaano kahusay ang water polo, umaasang maimpluwensyahan siya. Nang maglaon, pinag-usapan ito ni Tokikazu at Uka habang naghuhugas ng kanilang mga kamay, ngunit si Shogo ay umalis na lamang. Habang patungo siya sa isa pang club, isang bola ang gamulong papunta sa kanya. Si Minato, na nagpapanggap na nagulat nang makita siya, ay binati si Shogo, ngunit agad na napagtanto ni Shogo na may nangyayari. Dumating si Jujima at pabirong tinawag si Shogo na kapitan ng water polo team. Sa inis,
Nakita ni Shogo ang kanilang plano at hiniling sa kanila na maging direkta. Sinabi sa kanya ni Jujima na kailangan nila ang kanyang bilis, ngunit tumanggi si Shogo, na itinuro na ang kanyang mga kaibigan ay nagtatago sa malapit at nakikinig. Sa pagkainis, tinanong ni Shogo kung bakit sila mapilit. Si Takikazo, nawawalan ng pasensya, ay humihingi ng sagot. Mahigpit na sinabi ni Shogo sa kanila na iwanan siya ng mag-isa, at sinabing tapos na siya sa paglangoy. Si Minato at Jujima ay nasaraan ng loob, hindi sigurado kung paano magbabago ang kanyang isip. Pagkatapos ay nagsalita si Yotaka, na nagbahagi ng kanyang sariling karanasan. Dahil sa kanyang tangkad, palaging inaasahan ng mga tao na mahusay siya sa basketball, ngunit hindi niya naabot ang mga inaasahan at naramdaman niyang nag-iisa. Gayunpaman, minsan ay may sinabi si Minato na naging inspirasyon niya na sumali sa water polo team. Sinabi ni Yotaka kay Shogo na ang talento lamang ang dahilan para lumangoy. Nang marinig ito, natuwa si Minato na nagkaroon ng epekto ang kanyang mga salita. Isinasaalang-alang ni Shogo ang mga salita ni Yotaka at sa wakas ay pumayag na lumangoy, ngunit sa isang kondisyon, hinahamon niya sila sa isang karera. Kapag matalo sila, hindi siya sasama sa kanila. Sa una, lahat ay nasa sabik, ngunit pagkatapos ay nag-aalala. Itinakda ni Shogo ang mga kondisyon ng karera, siya ay lalangoy ng 150 meters mag-isa habang silang anim ay lalangoy bawat isa ng 25 meters. Nag-aalala si Jujima na hindi sila magiging mabilis, ngunit pinaalalahanan sila ni Shogo na ang pagtutulungan ng magkakasama ang susi. Nagtanong si Uka tungkol sa pinakamabilis na oras ni Shogo para sa 100 meters, at tumugon siya ng 52.77 na segundo, at nagulat ang lahat sa bilis niya. Sa una ay iniisip ni Takikazo na ito ay mabagal ngunit mabilis na napagtanto ang kanyang pagkakamali. Habang naghahanda si Shogo na umalis, determinado si Minato na makipagkarera. Binigyan sila ni Shogo ng 20 segundong head start, na nagtatakda ng karera para sa Biyernes. Nagsisimula kaagad ang pagsasanay at hindi sigurado si Minato kung gaano siya kabilis at napansin niyang nahihirapan si Yoshihiro. Bagamat sanay si Minato, hindi siya sapat na mabilis. Habang nagpapahinga sa isang mainit na paliguan, nagninilay-nilay siya sa kanyang pagganap. Sinabi sa kanya ni Jujima na siya ay mas mabagal kaysa dati. Kinakalkula nila ang kanilang mga oras at napagtanto na sila ay nasa 12 segundo pa rin sa likod ni Shogo, ibig sabihin, kailangan nila ng makabuluhang pagpapabuti sa maikling panahon. Si Uka ang pinakamabilis, sinundan ni Jujima, pagkatapos si Minato, na si Yoshihiro ang pinakamabagal. Nakatuon sila sa pagtulong sa mga mahihinang manlalangoy na mapabuti. Nag-aalala si Minato sa karera at nais niyang maibalik ang dating bilis. Determinado, nagsimula siyang magsanay sa gabi, na ikinagulat ng kanyang ina at kapatid na babae. Masaya ang pakiramdam ni Asumi na makitang muli siyang kumilos tulad ng dati niyang pagkatao. Samantala, ang natitirang bahagi ng koponan ay patuloy na nagsasanay. Sina Yoshihiro at Yotaka ay nagsasanay sa kanilang pagsisid, at si Takikazo ay nagpipino ng kanyang form sa paglangoy. Si Shogo ay may pangarap tungkol sa kanyang pagkabata, na naalala kung paano siya nahirapang makipagsabayan sa kanyang nakatatandang kapatid habang lumalangoy. Kinaumagahan, naghahanda siya ng almusal para sa kanyang sarili at sa kanyang kapatid, na nagpapakita na nakasanayan na niyang mamuhay nang wala ang kanilang ina. Sa kalaunan, ang araw ng karera sa wakas ay dumating. Magsisimula ang koponan sa unang pagsisid ni Uka, gamit ang kanilang 20 segundong head start. Siya ay mabilis, ngunit sa oras na si Jujima ang pumalit, karamihan sa lead ay wala na. Tumalon si Shogo sa karera at mabilis na nakahabol. Sumisid si Takikazo, ngunit bago siya makarating sa kabilang panig, nakumpleto na ni Shogo ang isa pang lap. Sumunod na pumalit si Yotaka, ngunit nasa kalahati na si Shogo sa kanyang susunod na lap. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, nananatili siyang nauna. Nang matapos ni Yotaka ang kanyang lap, ipinasa niya ang baton kay Minato. Habang nagsisimulang lumangoy si Minato, nasa likuran niya si Shogo. Ang koponan ay nag-cheer kay Minato, na bahagyang kinakabahan, ngunit siya ay nagtutulak pasulong. Napagtanto niya na nag-e-enjoy na naman siyang mag-swimming, pakiramdam tulad ng kanyang dating sarili, handang maglaro ng water polo. Gayunpaman, nanalo si Shogo sa isang segundo, na ikinagulat ng lahat.
Si Minato at ang kanyang koponan ay natalo, na nagpapalungkot sa lahat. Gusto ni Jujima na kumbensihin si Shogo na sumali sa kanilang koponan, ngunit ibinalita ni Shogo kung bakit siya tumigil sa paglangoy. Sinabi ni Jujima na narinig niya ang tungkol dito mula sa isang tao sa koponan, na ikinagalit ni Shogo. Pagkatapos ay inamin ni Shogo na hindi niya talaga natalo ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Shogo na lagi niyang tinitingala ang kanyang kapatid, na magaling sa lahat maliban sa paglangoy. Ang paglangoy ang tanging sport kung saan halos manalo si Shogo. Akala niya ay matatalo na niya ang kanyang kapatid, ngunit nagsimulang maglaro ng water polo ang kanyang kapatid noong middle school. Si Shogo ay patuloy na lumalangoy, umaasang babalik ang kanyang kapatid, ngunit hindi na niya nagawa. Kahit na tinalo ni Shogo ang record ng kanyang kapatid, hindi ito tunay na panalo dahil hindi sila naglaban-laban. Sumama ang pakiramdam niya at huminto sa paglangoy. Lumayo si Shogo, at pinigilan siya ni Minato, tinanong kung ayaw niyang lumangoy. Hindi sumagot si Shogo at umalis na. Pagkaalis niya, nagpakita ang mga dating kasamahan ni Minato. Dumating sila upang makitang muli si Minato na maglaro. Nina si Takikazu at tinanong kung sino sila. Ipinaliwanag ni Jujima na sila ay mula sa Shogakukan, ang dating koponan ni Minato, at nanalo sila sa Inter-High noong nakaraang taon. Napagtanto ni Takikazu na magkaribal sila, ngunit walang pakialam si Jujima. Masaya ang mga dating kasamahan ni Minato na makita siyang nakabalik sa kanyang uniforme at nagtanong kung may naaalala siya. Naaalala lang ni Minato ang salitang remain at wala nang iba. Itinutuwid nila siya, sinasabing ito ay Rin and Main, na nagpapaalala sa kanya na siya ang palaging pangunahing manlalaro sa kanilang koponan. Sinabi ng isa sa kanila na umaasa silang makita siyang maglaro tulad ng dati. Sinabi ni Minato sa kanila na ang kanyang koponan ay hindi maaaring maglaro dahil wala silang sapat na mga manlalaro. Biglang sumulpat si Shogo, na ikinagulat ng lahat. Sinabing nagtatago siya at nakikinig. Matapos marinig ang lahat, nagpasya siyang sumali sa team ng water polo. Sinabi ni Shogo na pasalamatan ang mga dating kasamahan ni Minato dahil gusto nila siyang sumali. Pagkatapos ay binati niya ang kanyang kapatid, at lahat ay natigilan nang malaman na ang kanyang kapatid ay isa sa mga dating kasamahan ni Minato. Ang koponan ay nagsimulang magsanay ng water polo. Iniisip ni Minato kung paano naging iba ang mga pangyayari kaysa sa inaasahan. Ipinaliwanag ni Shogo na gusto niyang tulungang talunin si Minato sa water polo dahil hinihintay ng kanyang kapatid na bumalik si Minato. Napagtanto ni Minato na kailangan niyang magsumikap dahil naghihintay sa kanya ang isang mahusay na manlalaro. Talagang masaya ang pakiramdam ni Jujima dahil sa wakas ay nagbunga na ang lahat ng kanyang pagsusumikap. Bumalik na ang water polo team. Itinuro ni Naoka at Jujima sa koponan ang mga patakaran ng water polo. Ito ay tulad ng basketball sa tubig na may mga lumulutang na goal at maraming pagtulak at pag-shoot para sa bola. Kailangang matutunan ng koponan kung paano manatiling nakalutang sa pamamagitan ng paggalaw ng kanilang mga braso at binti. Nagpupumiglas sina Yoshihiro at Yotaka ngunit patuloy na nagsasanay. Pinapanood sila ni Shina at ng Rika Gakan Water Polo Team. Napansin ng kapitan ng kabilang koponan na ang koponan ni Minato ay bago sa laro, habang si Shina ay humihingi ng tulong sa kapitan. Pagkatapos ng nakakapagod na pagsasanay, umuwi si Minato at kumain ng madaming pagkain, na ikinagulat ng kanyang pamilya. Masaya silang makita kung gaano siya kasabik. Sa mga susunod na araw, ang koponan ay patuloy na nagsasanay ng husto. Palagi silang nagugutom pagkatapos ng pagsasanay at kahit na kumakain ng kanilang merienda bago ang tanghalian. Sa pagsasanay sa pag-shot, ang malalakas na paghagis ni Takikazu ay humahanga kay Jujima. Tumawa si Takikazu, sinabing natuto siyang maghagis mula sa paglalaro ng baseball. Nag-uusap sila at natututo patungkol sa isa't isa. Si Takikazu ay dating nasa isang calligraphy club, at ang ama ni Yotaka ay nagmamay-ari ng isang tindahan ng candy. Gusto ni Yotaka na magtrabaho doon, ngunit pinilit ng kanyang ama na tapusin muna niya ang pag-aaral. Sinusorpresa ni Jujima ang lahat sa pamamagitan ng pag-anunsyo na mayroon silang practice game sa Sabado. Tinanong ni Shogo kung maglalaro sila laban sa Shogakukan, ngunit walang sinabi si Jujima. Ang koponan ay nasa sabik at nagsisikap na maghanda. Sa araw ng laro, ipinaliwanag ni Uka ang kanilang diskarte. Pinag-uusapan nila kung paano maglaro at kumain ng mga tsokolate na dala ni Yotaka para sa enerhiya.
Dumating ang pangkat ng Rika Gakan, na ikinagulat ni Minato at ng kanyang mga kasamahan. Tinutuya sila ni Shogo, na ikinagalit nila. Ipinunto ni Uka na ang kanilang koponan ay hindi kailanman nanalo ng isang kampyonato, na lalong ikinagalit nila. Ang mga manlalaro ng Rika Gakan ay sabik na patunayan na sila ay magaling. Tinanong ni Takikazu kung nasaan ang iba nilang team members. Ipinaliwanag ng kanilang kapitan na maraming manlalaro ang nasugatan, na nag-aalala sa lahat tungkol sa laro. Dumating ang isang babae kasama ang mga batang manlalaro mula sa junior team ng Mizushima na maglalaro sa halip na ang mga nasugatang manlalaro. Nagulat si Minato at ang kanyang koponan nang malaman nilang maglalaro sila laban sa mga bata. Nakakaramdam ng kaba si Minato ngunit determinadong gawin ang kanyang makakaya. Si Shogo, bilang pinakamabilis na manlalangoy, ang unang nakakuha ng bola gaya ng plano. Lumalangoy si Minato patungo sa goal, ngunit hinarang ng isang batang manlalaro ang bola. Mabilis na pumasa ang kabilang koponan at umiskor gamit ang isang matalinong pakulo, na ikinagulat ng lahat. Nagpalakpakan ang koponan ng Rika Gakan, ngunit pinagmamasdan ng mabuti ni Shina si Minato, napansin niyang nahihirapan siya. Habang umuusad ang laro, napagtanto ni Minato na kahit na mas bata ang kabilang koponan, hindi sila basta-basta. Nakikita niya ang larong ito bilang isang pagkakataon upang mapabuti. Gayunpaman, nag-aalala si Shina na matatalo sila kung hindi magbabago ang mga bagay. Ang larong water polo ay maraming panuntunan, ang goalie lamang ang maaaring gumamit ng dalawang kamay upang hawakan ang bola. Walang sino man ang maaaring panatilihin ang bola sa ilalim ng tubig, ihagis ito sa hangin, or hawakan ito ng higit sa 30 segundo nang walang pag-shoot. Kung ang isang koponan ay hindi mag-shoot sa oras, mawawala ang bola. Ang mga manlalaro ay hindi maaaring itulak or agawin ng isang tao nang wala ang bola, ngunit maaari nilang subukang kunin ito mula sa manlalaro na mayroon nito. Kapag may sinusubukang maka-score, maaaring hawakan ng kabilang koponan ang kanilang braso or kamay para pigilan sila. Ipinapaliwanag ni Naoka at Jujima ang mga patakarang ito sa lahat. Isang nakababatang manlalaro ang naglalaro na tinutokso si Minato, hinahampas siya ng bola. Nahuli ito ni Minato at ipinasa sa kanyang kasamahan. Hinarang ni Jujima ang isang shot at ipinasa ang bola kay Shogo, na tumungo ng mabilis patungo sa goal ngunit sumablay. Ibinalik ng kanyang koponan ang bola, gumawa ng plano, at umiskor. Si Shina at ang Rika Gakan team ay nanonood. Pagkatapos ng laro, tinanong ni Shogo si Minato kung bakit hindi niya kinuha ang bola mula sa defender. Masama ang pakiramdam ni Minato at humingi ng tawad. Sinabi ni Takikazu na hindi pa ipinasa ni Shogo ang bola sa kanya. Nagtalo si Shogo na ayaw niyang nakawin ito muli ng kabilang koponan at lalong sumama ang pakiramdam ni Minato. Sinubukan ni Takikazu na maka-score, ngunit pinigilan siya ng goalie ng kabilang koponan. Kahit na sila ay nagmimiss, ang kanilang koponan ay nakapuntos sa ibang pagkakataon, na nagtatapos sa laro. Lahat ay lumabas sa pool na pagod na pagod. Nilapitan ng mga estudyante mula sa Rika Gakan ang koponan ni Minato at sinabing masaya silang matalo. Isang estudyante ang nagtanong kay Shina kung bakit siya mukhang malungkot. Sinabi niya na nagulat siya na hindi maganda ang paglalaro ni Minato. Tinanong ng team captain kung kilala niya si Minato, at sumagot siya na kilala niya ito ngunit hindi masyado. Tinanong muli ni Takikazu si Shogo kung bakit hindi niya ipinapasa ang bola sa kanya, ngunit iginiit ni Shogo na mayroon siyang sariling plano. Hindi naniniwala si Takikazu sa kanya, at nagtalo sila. Pumapasok si Minato, sinisisi ang hindi pagsunod sa plano. Inamin ni Jujima na hindi perpekto ang kanyang plano, at humihingi rin ng paumanhin ang ibang mga manlalaro. Biglang, isang manlalaro ang nag-anunsyo na aalis siya sa koponan, na ikinagulat ng lahat. Tinanong ni Jujima kung mayroon siyang plano, ngunit sinabi lang ng manlalaro na kailangan niya ng oras para mag-isip. Walang ibang salita, tumakbo siya, hindi pinapansin ang mga estudyante ng Rika Gakan. Nang makita ito, nagpa siya ang kanilang kapitan na umalis na rin. Nagtataka si Takikazu kung bakit aalis ang kanilang teammate. Iminumungkahi ni Jujima na ang pagkatalo sa mga middle school ay maaaring masyadong nakakahiya para sa kanya. Sinabi ni Shogo na kailangan nila ng bagong manlalaro, na ikinagalit ni Takikazu. Lumapit si Jujima para pakalmayan sila. Umuwi si Minato at sinabi kay Esomi na natalo sila sa laro. Masama ang pakiramdam niya at dumiretso sa kwarto niya.
Hindi siya makapaniwala na natalo sila at nagsimulang magduda sa kanyang sarili bilang isang player. Sa pagkainis nakatulog siya. Nang maglaon, sinabi sa kanya ni Esomi na may pumunta sa kanya. Si Uka pala ito, na nagdala kay Minato sa isang templo para makipag-usap. Habang naglalakad sila, napapagod sila. Hinahangaan ni Minato ang tanawin at naaalaala niya ang pagdating doon noong bata pa siya. Tinanong niya si Uka kung may naaalala siya, ngunit sinabi ni Uka na wala siya, kahit na umaasa siyang babalik ang kanyang mga alaala balang araw. Naalala ni Minato ang sinabi ni Uka noon. Inamin ni Uka na nagsinungaling siya, hindi niya talaga kilala si Esomi, narinig lang niya ang tungkol sa kanya sa iba. Ipinagtapat din niya na hindi rin siya masyadong malapit kay Minato, narinig lang niya ang tungkol sa kanya mula sa isang tao sa kanyang dating koponan. Nagkunwari siyang malapit kay Minato dahil naniniwala siyang magaling ang team ni Minato. Si Uka ay nagsanay ng husto sa gitnang paaralan ngunit hindi kailanman nakalaro sa isang laro. Naisip niyang ang pagsali sa koponan ni Minato ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon, ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Ang pagmamasid sa pakikibaka ni Minato ay hindi matiis. Kahanga-hanga siya noon, ngunit ngayon ay hindi na siya ganoon kalakas. Hindi na nakayanan ni Uka kaya nagpasya na siyang umalis. Tumakbo siya, naiwan si Minato na nakatulala. Nag-aalala na ang mga kasamahan ni Minato kung aalis ba talaga si Uka. Napaisip din si Jujima pero nanahimik. Pag-uwi ng papa niya, parang may tensyon sa pagitan nila. Samantala, nagpa-practice naman ang water polo team ng Shogakukan. Sinabihan sila ng kanilang coach na si Bezen na magpahinga at lumabas. Nakita niya si Minato at nilapitan siya. Si Minato, na nakakaramdam ng kaba, ay nagsabi kay Bezen na mayroon siyang tanong. Nagulat, nakikinig si Bezen habang nagtatanong si Minato kung paano siya naging magaling sa water polo. Hindi maintindihan ni Minato kung bakit itinuturing siya ng mga tao na pinakamahusay sa Japan. Maya-maya, umuwi si Minato at tinitingnan ang kanyang mga lumang gamit. Nakahanap siya ng ilang DVD at pinanood ang mga ito, at nagugulat siya sa nakikita niya. Ang mga recording ay nagpapakita sa kanya na nagsasanay araw-araw, gumugugol ng 30 minuto sa pagperpekto ng kanyang mga shot at paulit-ulit na paghampas ng bola sa dingding, na nag-iiwan ng mga marka. Sinabi sa kanya ni Bezen na ang pag-record ng lahat ay nakatulong sa kanya na umunlad. Sa panunood ng footage, napagtanto ni Minato na hindi lang siya likas na talentado, siya ay nagsanay ng mas mahirap kaysa sa lahat, kaya naman siya ang naging pinakamahusay. Kinabukasan, pumunta sina Yotaka at Tokikazu sa club pagkatapos ng klase. Dahil sa pagkabalisa, nakita nila si Uka na nakaupo roon at alam nilang aalis na siya. Nang tumayo si Uka para umalis, tinawag siya ni Minato. Itinabi niya si Uka, pero dahil nakalock ang rooftop, umupo sila sa hagdan. Sinabi ni Minato kay Uka ang tungkol sa pakikipagkita kay Bezen, na nagpaalala sa kanya ng dati niyang pagsasanay. Naiintindihan na niya ngayon na ang kanyang mga kasanayan ay hindi lamang natural, nagsumikap siya ng higit sa sinuman. Inamin niyang nawala na sa kanya ang lahat pero desidido siyang mag-improve. Nais niyang maging mas mahusay kaysa sa dati. Hiniling niya kay Uka na makipaglaro muli sa kanya, nangako na siya ay magiging kamangha-mangha muli. Nakonsensya si Uka sa kung paano siya kumilos at pumayag na bumalik sa team. Pagbalik sa club, masama pa rin ang loob ni Tokikazu kay Shogo dahil hindi pa bumabalik si Uka. Naniniwala si Shogo na walang kabuluhan ang pagsasanay kung wala si Uka. Saktong pumasok sina Minato at Uka na ikinagulat ng lahat. Pabirong sinabi ni Uka na masakit ang kanyang tiyan, at sumabay naman si Minato. Nakahinga si Jujima nang makita sila at sinabihan silang maghanda para sa pagsasanay. Biglang nagpalit si Shogo sa kanyang swimsuit, na ikinagulat ng lahat at ang koponan ay bumalik sa pagsasanay. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Shina. Masaya siya na hindi sila sumuko. Isang buong buwan nang nagsasanay ng water polo si Minato at ang kanyang team. Ito ay isang espesyal na linggo ng bakasyon, at sila ay nasa isang kampo ng paaralan upang maghanda para sa isang malaking kompetisyon sa Hulyo. Kinuna ng video ni Minato ang kanilang practice at pinag-uusapan ang kanyang bagong telepono, na binibili niya gamit ang sarili niyang pera tulad ng dati. Nakakatawa ang tingin sa kanya ng mga kasamahan niya at tinutokso. Samantala, mukhang malungkot si Yoshihiro at nanatiling mag-isa.
Pagkatapos ng practice, naliligo sila, bumili ng pagkain, at sabay na kumain bago matulog. Nag-uusap sila, at sinubukan ni Jujima na bigyan ng palayaw si Takikazo, ngunit hindi ito gusto ni Takikazo. Nagkwento si Minato tungkol sa kanyang pamilya, na inihayag na ang kanyang mga magulang ay diborsyado at na siya at ang kanyang kapatid ay nakatira sa magkaibang pamilya at nagulat si Jujima. Pagkatapos ay ibinahagi ni Minato ang isa pang alalahanin, mayroon siyang problema sa kanyang memorya at natatakot na baka makalimutan niya ang mga bagay. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng doktor na hindi niya makakalimutan ang kanyang mga kaibigan. Tumawa si Takikazo at sinabihan siyang huwag mag-alala. Sumang-ayon si Minato ngunit inamin niyang malulungkot siya kung makakalimutan niya ang lahat. Dahil sa labis na emosyon, nagsimula siyang umiyak, na ikinagulat ng lahat. Aniya, masarap sa pakiramdam na ibahagi ang kanyang mga alalahanin. Kapag hiniling nila kay Yoshiharu na ibahagi ang tungkol sa kanyang sarili, sinabi lang niyang wala siyang ibabahagi. Kinaumagahan, nagising si Minato ngunit napagtanto niyang wala siya sa kanyang kama. Nakita niya si Yoshiharu na palihim na bumalik sa sarili niyang kama at nagkukunwaring tulog. Nataranta si Minato ngunit hindi ito umimik. Nang maglaon, marubdob silang nagsasanay, paglangoy ng malalayong distansya, pagbubuhat ng mga timbang, pagtalon, pagpasa ng bola, at pagsasanay sa pag-shoot. Sa pagsasanay sa pag-shoot, natama ng bola si Yoshiharu, at medyo nasaktan siya. Sinusuri siya ng kanilang coach at sinabihang lagyan niya ito ng yelo. Nang tawagin ng isa pang estudyante ang coach, lumingon siya kay Yoshiharu at mukhang nagulat, ngunit hindi nag-react si Yoshiharu. Napansin ni Minato ang reaksyon ng coach at kakaiba ito. Masama ang pakiramdam ni Takikazo sa sobrang pagtama kay Yoshiharu, ngunit iginiit ni Yoshiharu na sarili niyang kasalanan ang hindi niya pagpansin. Tinanong ni Shogo si Yoshiharu kung ano ang iniisip niya, ngunit hindi siya sumagot. Pagkatapos ay binanggit ni Minato na wala si Yoshiharu sa kanyang kama noong umagang iyon, na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Yoshiharu na tumakbo siya dahil pakiramdam niya ay pinipigilan niya ang koponan. Naniniwala siyang hindi siya magaling sa pag-shoot or pagpasa at nahihirapan pa sa paglangoy. Sinubukan ni Minato na patatagin siya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Yoshiharu. Sinabihan ni Jujima si Yoshiharu na magpahinga, at humiga siya. Nag-aalala si Yotaka sa mga negatibong iniisip ni Yoshiharu. Nagpa siya si Minato at ang iba pa na tulungan si Yoshiharu na gamaan ang pakiramdam sa pamamagitan ng pagpapabuti sa kanya. Plano nilang ayusin ang kanilang pagsasanay, gawing mas kahanga-hanga ang kanyang mga shot, nagbibigay sa kanya ng mas magaan na timbang, at nakatayo ng mas malapit kapag nagpapasa ng bola. Nasasabik si Minato sa ideya, ngunit hindi sila pinansin ni Shogo at patuloy na nagsasanay. Nang maglaon, napagtanto nilang nawawala si Yoshiharu at nakahanap sila ng isang tala na nagsasabi ng paumanhin. Naalala ni Yotaka na minsang sinabi ni Yoshiharu na wala siyang kaibigan at pakiramdam niya ay hindi siya nararapat mabuhay. Nag-aalala, agad nilang sinimulan siyang hanapin. Si Yoshiharu ay nasa isang silid na sinusubukang magtali ng lubid sa kisame. Bago pa niya magawa ang anumang bagay, pumasok si Minato at pinigilan siya. Hinihiling niyang malaman kung ano ang ginagawa ni Yoshiharu, ngunit mukhang nalilito si Yoshiharu. Mabilis na napagtanto ni Minato na ang lubid ay para sa pagsasabit ng mga damit. Ipinaliwanag ni Yoshiharu na sinusubukan lang niyang patuyuan ang kanyang mga damit. Bumalik sila sa iba, at tinanong ni Yotaka si Yoshiharu tungkol sa tala. Inamin ni Yoshiharu na hindi siya magaling magpahayag ng sarili at gusto lang humingi ng tawad, hindi gumawa ng pag-alala. Kapag tinanong nila kung ano ang gusto niyang gawin ngayon, sinabi niyang gamaan ang pakiramdam niya at gusto niyang magpatuloy sa pagsasanay. Sinusubukan ni Jujima, ang pinuno ng koponan, na palakasin ang pananabik ng lahat tungkol sa kanilang planong tulungan si Yoshiharu na magkaroon ng kumpiyansa. Gayunpaman, lubos na hindi sumasang-ayon si Shogo, na pinagtatalunan na ang kanilang diskarte ay hindi talaga mapapabuti ang mga kasanayan ni Yoshiharu. Tumataas ang tensyon, ngunit pinatahimik ni Jujima ang lahat. Pagkatapos ay ginulat ni Yoshiharu ang lahat sa pamamagitan ng pagsisiwalat na hindi niya sinasadyang sumali sa water polo team. Ginawa lang niya ito sa pagtatangkang makipagkaibigan, ngunit ngayon ay masaya siyang maging bahagi ng koponan.
Nauunawaan niya na sinisikap nilang pasayahin siya tungkol sa kanyang sarili, ngunit sa halip na umasa sa kanilang tulong, gusto niyang magsumikap ng husto upang siya ay tunay na makapag-ambag sa kanilang tagumpay. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay inspirasyon sa koponan, at lahat sila ay masaya para sa kanya. Biglang nagkaroon ng ideya si Minato at hiniling kay Yoshiharu na subukang mag-shoot ng goal kasama si Jujima bilang goalkeeper. Sumigaw si Yoshiharu habang siya ay nag-shoot, at lahat ay namangha sa lakas sa likod ng kanyang pag-shoot. Napagtanto ni Minato na kadalasang masyadong tahimik ang paglalaro ni Yoshiharu at nagmumungkahi na ang pagsigaw ay maaaring makatulong sa kanya na mag-focus. Sinabi nila sa kanya na subukang muli, at sa pagkakataong ito ay nakapuntos siya. Ang buong koponan ay tumalon sa pool upang magdiwang, at nakuha ni Minato ang masayang sandali sa pamamagitan ng isang larawan. Pagkalipas ng 2 araw, naabutan ni Yoshiharu ang taong orihinal na humiling sa kanya na sumali sa water polo team. Nagulat ang lalaki na si Yoshiharu ay nasa team pa rin at sinabi sa kanya na maaari siyang umalis kung gusto niya. Gayunpaman, kumpiyansa na sinabi ni Yoshiharu na ayaw niyang huminto at talagang nag-e-enjoy siyang makipaglaro sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Ang lalaki, na nagulat, lumayo nang walang ibang salita. Kalaunan ay nakatagpo ni Minato si Shina at nagpasalamat sa pagpapakilala sa kanya sa water polo. Sinabi niya sa kanya na noong una, sumali lamang siya upang tuparin ang isang pangako, ngunit ngayon ay talagang mahal niya ang esport. Natutuwa si Shina na marinig ito, at nagtawanan sila. Nauna rito, ipinaalam ni Jujima sa koponan na ang kanilang pinakamalaking hamon ay naghihintay sa kanila sa Hulyo. Kakailanganin nilang harapin ang 3 hindi kapani-paniwalang malalakas na koponan sa isang araw. Nagulat ang lahat, ngunit mas determinado si Minato kaysa dati. Handa siyang ibigay ang lahat sa darating na kompetisyon. Lahat ay pagod na pagkatapos ng isang hard practice session. Nadismaya si Takikazu kay Shogo, na inakusahan siyang lumalangoy ng mas mabilis kaysa sa iba ngunit tumatangging ipasa ang bola. Si Shogo ay mukhang nalilito at nagtanong kung ano ang kanyang ginawang mali. Tinanong ni Takikazu kung nagtitiwala ba si Shogo sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Bilang tugon, iginiit ni Shogo na maaari siyang maglaro kung ano ang gusto niya, at nagsimulang magtalo ang dalawa. Nakatingin si Minato, hindi mapakali. Ang isa pang kasamahan sa koponan ay lumapit, na itinuturo na si Takikazu ay bihirang magpasa ng bola sa kanyang sarili. Agad na ipinagtanggol ni Takikazu ang kanyang sarili, sinabing walang pumapasa sa kanya. Ang pagtatalo ay mabilis na kumalat, at sa lalong madaling panahon ang buong koponan ay nahuli dito. Biglang sumabad si Jujima sa ilang kapana-panabik na balita, nakakakuha ang team ng mga bagong jersey. Ang anunsyo ay agad na nagpapataas ng mood, at lahat ay nasa sabik maliban kay Shogo, na tila walang pakialam. Ipinaliwanag ni Jujima na ang bawat manlalaro ay kailangang pumili ng isang salita na ipiprint sa kanilang jersey, isang bagay na kumakatawan sa kanila, tulad ng tagumpay or lakas. Nalilito si Yoshiharu, kaya nagpaliwanag pa si Jujima. Kumuha si Takikazu ng isang maikling salita, habang nakikita ito ni Yotaka bilang isang challenge. Si Yoshiharu naman ay pinili ang camaraderie. Habang nagpupumilit si Minato na makabuo ng kanyang salita, lumingon si Jujima sa kanya at nagtanong kung ano ang napili niya. Nagdadalawang isip si Minato at umamin na hindi pa niya alam. Sa pagtataka ng lahat, biglang idineklara ni Shogo na ayaw niya ng jersey. Kalaunan, malalim pa rin ang iniisip ni Minato sa kanyang sinabi. Naalala niya na binanggit ni Jujima na ang mga kasamahan sa koponan ay hindi gaanong nakikipag-usap at umaasa na ang mga jersey ay makakatulong sa paglapit sa kanila. Sa kabila nito, nananatiling hindi interesado si Shogo. Nakita ni Minato ang kanyang sarili na hindi makapagpasya sa isang salita. Samantala, sa bahay, tinitingnan ni Jujima ang iba't ibang disenyo ng jersey. Pagbalik ng kanyang ama, sinubukan siyang kausapin ni Jujima, ngunit dumiretso ang kanyang ama sa kanyang silid at isinara ang pinto ng walang salita. Ang susunod na araw sa paaralan, pinigilan ni Minato si Shogo at hinarap siya tungkol sa ayaw niya ng bagong jersey. Kinukumpirma ni Shogo ang kanyang desisyon, ipinaliwanag na mayroon na siya. Hinala ni Minato na may kinalaman ito sa kuya ni Shogo na si Mamazaki. Sandaling natigilan si Shogo ngunit pagkatapos ay ipinahayag na ibinalik sa kanya ng kanyang kapatid ang jersey noong siya ay nasa ika-5 baitang. Si Minato, nagulat,
ay nagtanong para sa higit pang mga detalye. Ipinaliwanag ni Shogo na ang jersey ay binili sa mas malaking sukat upang siya ay lumaki dito. Binigay ito ng kanyang kapatid noong naghiwalay ang kanilang mga magulang. Napagtanto ni Minato na sinusuot ni Shogo ang parehong masikip na jersey para sa isang mas malalim na dahilan, hindi lamang dahil ito ay mukhang cool. Nang tanungin niya kung bakit, ipinaliwanag ni Shogo na tinawag siya ng kanyang kapatid na karibal nang iregalo niya sa kanya ang jersey. Para kay Shogo, ang pagkakaroon ng karibal ay nagiging mas mahusay kang atleta. Lubos niyang hinahangaan ang kanyang kapatid, na mahusay sa lahat ng bagay at lubos na nagustuhan ng lahat. Noon pa man ay gustong lampasan siya ni Shogo. Gayunpaman, nang magsimulang maabot ni Shogo ang antas ng kasanayan ng kanyang kapatid, lumipat ang kanyang kapatid sa water polo, na nagsasabing nakahanap na siya ng mas mahusay na karibal. Noong una, inakala ni Shogo na siya ang tinutukoy ng kanyang kapatid, ngunit nakiramay si Minato, na pagtanto kung gaano kahirap iyon. Gayunpaman, nilinaw ni Shogo na ang bagong karibal ng kanyang kapatid ay si Minato at nagulat si Minato. Inamin ni Shogo na hanggat nakikita niya ang kanyang kapatid bilang kanyang karibal, ipagpapatuloy niya ang pagsusuot ng parehong jersey. Pagkasabi iyon, lumayo siya. Kinabukasan, pagkatapos ng pagsasanay, muling ibinalita ni Jujima ang talakayan sa jersey. Aalis na si Shogo, ngunit hiniling sa kanya ni Jujima na manatili at makinig. Pinaalalahanan niya ang koponan na apat na manlalaro ang pumili ng kanilang mga salita, na naiwan lamang ang kanyang sarili at si Minato. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay inihayag ni Minato na ang kanyang salita ay surpass yourself. Ipinaliwanag niya na dahil nakalimutan na niya ang kanyang nakaraan at nagsisimula na siyang muli, gusto niyang higaitan ang kanyang dating sarili. Naniniwala siya na ang pinakamalaking karibal ng isang tao ay ang kanilang sarili. Ang kanyang mga salita ay humanga sa lahat, pati na kay Shogo. Pagkatapos ay ibinahagi ni Jujima ang kanyang sariling salita, change. Nagtataka ang koponan at nagtatanong kung bakit. Sa halip na sumagot kaagad, naglabas siya ng lumang photo album mula sa isang nakaraang water polo team. Ipinaliwanag niya na noong una niyang natagpuan ang club, ito ay nasa masamang hugis, at sa loob ng club room, natuklasan niya ang album. Sa mga larawan, nakita niya ang larawan ng kanyang ama, na dating kapitan ng koponan. Kinuwento ni Jujima ang tungkol sa kanyang ama. Noong bata pa siya, nasawi ang kanyang ina sa isang aksidente. Ang kanyang ama ay nagtrabaho ng walang pagod upang matustusan ang pamilya at madalas na late umuwi. Sa kabila ng kanyang pagod, ipinagluluto pa rin niya ang mga ito. Gayunpaman, si Jujima, na ayaw maging pabigat, ay nagsimulang kumain bago dumating ang kanyang ama. Hindi naintindihan ng kanyang ama, sa pag-aakalang hindi nagustuhan ni Jujima ang kanyang luto, at tuluyang tumigil sa paggawa ng pagkain. Ang kanilang relasyon ay lumala sa paglipas ng panahon, at kahit na laging gustong ayusin ni Jujima ang mga bagay, hindi niya alam kung paano. Ang pag-restart ng Water Polo Club ay ang kanyang paraan ng pagsubok. Hinihimok niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan na yakapin din ang pagbabago. Sa nakalipas na 2 buwan, bumuti sila, ngunit upang tunay na manalo, kailangan nilang magtulungan. Si Takikazo, na naantig sa kwento ni Jujima, ay pinili din ang change bilang kanyang salita. Isa-isang sumang-ayon ang iba, kaya ito ang tema ng kanilang koponan. Napagtanto ni Shogo na walang pagbabago, hinding-hindi niya malalampasan ang pangkat ng kanyang kapatid. Bilang unang hakbang, nagpasya siyang isuot ang jersey ng koponan. Ang koponan ay parehong nagulat at natutuwa sa kanyang desisyon. Nasa sabik, sinimulan ni Jujima ang pagdidisenyo ng iba't ibang estilo ng salitang change para sa kanilang mga jersey. Gayunpaman, wala sa mga disenyo ang nararamdaman na tama. Bigla nilang napagtanto na huling araw na pala ng jersey sale at ilang oras na lang ang natitira para mag-order. Sa pagmamadali, inipon ni Jujima ang kanyang mga papel, sumakay sa kanyang bisikleta, at mabilis na pumunta sa tindahan. Sa pagmamadali, ang isa sa kanyang mga papel ay nahulog mula sa kanyang bag nang hindi napansin. Kapag dumating na ang mga bagong jersey, hindi ito ang inaasahan ng sinuman. Sa halip na change, ang salitang strange ay nakalimbag sa kanila.
Si Jujima ay nakaramdam ng kakilakilabot at ipinaliwanag ang nangyari, mayroon na lamang siyang isang pirasong papel na natitira sa tindahan at kung hindi siya nag-order kaagad, hindi na sila makakabili at hindi na makakabili ng mga bagong jersey. Ang koponan, sa halip na mabalisa, ay natutuwa sa pagkakamali. Itinuro pa ni Takikazu ang isa pang error, ang mga jersey ay nagsasabing Yamanami water ball sa halip na water polo sa likod. Sa kabila ng mga paghahalo, lahat ay nagtatawanan, tinatanggap ang kakaibang salita sa kanilang mga jersey. Nang maglaon, nakita ni Minato ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Esomi na nagalit dahil sa isang pagkakamaling nagawa nito habang inaayos ang kanyang buhok. Nag-aalala siya na mukhang kakaiba ito, ngunit tiniyak ni Minato na hindi siya mukhang kakaiba. Sinasabi niya sa kanya na ang mga bagay na tila kakaiba ay talagang espesyal at kakaiba. Si Esomi, na aliw sa kanyang mga salita, ay gumaan ang pakiramdam. Habang umaakyat si Minato, sinabi ni Esomi sa kanilang ina na malaki na ang pinagbago niya simula noong middle school. Samantala, naglagay ng bagong CD si Minato, na curious kung ano ang matututunan niya rito. Habang pinapanood niya ang video, natigilan siya, ipinakita nito sa kanya noong middle school, galit sa kanyang mga kaibigan at nakababatang mga kasamahan sa koponan. Naghihintay si Sheena sa ulan para kay Minato. Pagdating niya, tinanong niya kung nandito siya para sa kanya. Sagot niya na curious lang siya kung bakit siya tinawag ni Minato. Nalungkot siya, ipinaliwanag niya na nagbabalik ang ilan sa kanyang mga alaala. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari, ngunit ang panonood ng isang lumang video ay nakatulong sa kanya na maalala. Naalala niya ang galit niya sa kanyang mga nakababatang kasamahan sa koponan, na nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Tinanong niya si Sheena kung alam niya kung ano siya noon. Si Sheena, nagalit, ay nagsabi sa kanya na siya ay dating mayabang, mabilis magalit, at lahat ay natatakot sa kanya. Mukhang nagulat si Minato. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang taong nagngangalang Hiroshi, ngunit hindi siya naaalala ni Minato. Ipinaliwanag ni Shinyo na parang kapatid niya si Hiroshi at nasa iisang water polo team sila. Si Minato, sa kabila ng pagiging mas bata, ay ang star player. Sa isang mahalagang laro, nakagawa si Hiroshi ng maliit na pagkakamali at sinigawan siya ni Minato ng napakalakas kaya umalis si Hiroshi sa koponan at sa paaralan. Nagulat si Minato sa sinabi ni Sheena. Sinabi niya sa kanya na noon pa man ay ayaw niya sa kanya kung paano niya tinatrato si Hiroshi. Lalong tumindi ang kanyang galit habang inaalala kung paano sinabi sa kanya ni Minato na gusto niya siya at idinagdag na kung siya ang magiging pinakamahusay na manlalaro sa Japan, kailangan niyang ikis siya kapag naabot niya ang layunin. Kinas niya ito, ngunit pagkatapos ay nawala ang kanyang mga alaala at huminto sa sports. Nagalit ito sa kanya dahil naniniwala siyang ang mahihinang manlalaro ay hindi nagtatagal sa sports. Nagsisinungaling siya sa kanya, na sinasabing nangako rin siya na kung siya ang magiging pinakamahusay, kailangan niyang makipag-date sa kanya. Nagulat si Minato nang malaman na kahit iyon ay kasinungalingan. Inamin ni Sheena na gusto niyang mag-higanti. Binalaan niya siya na kung huminto siya sa paglalaro kahit na mabawi niya ang kanyang mga alaala, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Pagkasabi nito ay umalis na siya. Kapag wala na siya, bumabalik ang mga alaala ni Minato, ang kanyang aksidente, ang kanyang junior high days, at lahat ng iba pa. Habang nakatayo siya sa malakas na ulan, sa wakas ay nagpasya siyang umuwi. Galit pa rin sa pakikipag-usap kay Sheena, sumakay si Minato sa kanyang bisikleta nang hindi pinansin ang daan at nabangga, nataman ang kanyang ulo. Nagsisimulang mag-alala ang kanyang pamilya kapag hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng tawag na nagpapalam na nasa ospital si Minato. Sumugod sila roon at sinabihan na habang maayos siya sa katawan, nawala ang mga alaala niya kamakailan dahil sa pinsala sa ulo. Naaalala niya ang lahat hanggang junior high pero wala na siyang maalala pagkatapos noon. Ang kanyang pamilya ay lubhang nayanig. Napansin ng kanyang mga kasamahan sa koponan ang kanyang pagliban sa pagsasanay at nagsimulang mag-alala. Nag-aalala rin si Sheena dahil hindi siya pumasok sa paaralan. Samantala, nagpupumilit si Esomi na tumuon sa kanyang pagsasanay sa musika at nauwi sa problema sa kanyang guro. Nanatili si Minato sa kanyang silid na nalilito at nababalisa. Nag-aalala ang kanyang ina, ngunit pinipilit ng kanyang ama na bigyan siya ng espasyo.
Gayunpaman, binisita siya ng kanyang mga dating kasamahan kasama si Jujima. Nang tingnan siya ng kanyang ama, nakita niyang walang laman ang silid ni Minato. Si Minato ay bumalik sa kanyang dating paaralan, Shogakukan, upang muling sumali sa koponan. Sinabi niya sa coach na naaalala niya ang lahat bago ang kanyang aksidente ngunit wala siyang naaalala pagkatapos nito. Laking gulat niya nang malaman niyang wala na siya sa team at talagang naglalaro na siya sa ibang paaralan. Tinanggihan ng coach ang kanyang kahilingan na muling sumali. Kahit na bumalik si Minato sa paaralan, walang lugar para sa kanya sa koponan. Ipinaliwanag ng coach na ang mga manlalaro ay nagsanay ng husto at bumuti ng malaki. Isang buong taon na hindi nagsanay si Minato at hindi na siya makakabalik sa team. Ipinakilala niya si Minato sa mga bagong manlalaro, na ipinapakita sa kanya kung gaano sila nag-unlad. Si Ma'am Osaki, ang kanyang dating kasamahan, ay ngayon ang pinakamahusay na manlalaro sa koponan. Nang walang puwang para kay Minato, humingi ng paumanhin ang coach, na idiniin na habang gusto niyang makabawi si Minato, hindi niya ito papayag ang bumalik. Dahil sa sama ng loob, sumakay si Minato ng tren pauwi. Habang nasa daan, nabasa niya kung gaano kahusay si Ma'am Osaki. Pagdating niya, nagkukunwari siyang hindi nakikilala ang mga bago niyang kasamahan. Lumapit sila sa kanya, nagtatanong kung bakit hindi niya pinapansin ang mga ito, ngunit hindi raw niya alam kung sino sila. Ipinaliwanag nila na nakikipaglaro sila sa kanya ng water polo, ngunit ayaw maniwala ni Minato sa kanila. Inaanyayahan siya ng kanyang mga kasamahan na magsanay, na nagpapaalala sa kanya na may darating na kompetisyon, ngunit tumanggi si Minato. Hindi daw niya naaalala ang mga ito at wala siyang pakialam. Nagulat sila sa kanyang mga salita, ngunit napansin ni Uka na si Minato ay kumikilos tulad ng dati niyang pagkatao. Si Minato, na kinikilala si Uka bilang isang mas batang manlalaro, ay nagsimulang magmayabang tungkol sa kung gaano siya kahusay noon. Kinukutya niya ang kanyang mga bagong kasama sa koponan, ang kanilang mga damit at maging ang pangalan ng kanilang koponan, bago lumayo. Pagdating sa bahay, pumunta siya sa kanyang kwarto at sinara ang pinto sa mukha ng kanyang kapatid. Sa sobrang galit at pagkainis, sinimulan niyang sirain ang mga bagay, kabilang ang kanyang mga larawan. Naririnig ng kanyang pamilya ang ingay at lalong nag-aalala. Samantala, ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nasaraan ng loob, kumbinsido na hindi siya babalik sa koponan. Sa papalapit na kompetisyon, hindi na nila alam ang gagawin. Si Minato ay nakaupong mag-isa sa kanyang silid na parang naliligaw. Bumalik na siya sa dati niyang pagkatao ngunit wala na siyang ideya kung saan siya nararapat. Sa sobrang kalungkutan, sa wakas ay napahagulgol siya at umiyak, inilabas ang lahat ng kanyang emosyon. Galit pa rin si Minato at nakahiga sa kanyang kama nang magsimulang mag-buzz ang kanyang telepono sa mga mensahe. Inis na sinuri niya ang mga ito at mabilis na pumunta sa dambana kung saan nagkukumpulan ang mga tao. May tumatawag sa kanya. Galit pa rin, nagtanong si Minato kung bakit siya nakatanggap ng napakaraming hindi kilalang mensahe. Humingi ng paumanhin ang lalaki at ipinaliwanag na mayroon siyang mahalagang pag-uusapan. Gusto niyang bumalik si Minato sa water polo. Tumanggi si Minato, sinabing wala na siyang interes na maglaro muli. Ang lalaki ay patuloy na nagpipilit, na hinihimok siyang huwag sumuko. Nang magtatalo pa lang si Minato ay napansin niyang umiiyak ang lalaki. Isang flashback ang nagpapakita kay Jujima at sa iba pa sa isang restaurant na tinatalakay ang masamang ugali ni Minato. Nalulungkot sila at iniisip kung makakahanap ba sila ng kapalit niya. Gayunpaman, nangako si Uka na ibabalik niya si Minato. Nang tanungin kung paano, kumpiyansa siyang sinabing magaling siyang umiyak at gagamitin iyon para kumbansihin si Minato. Sa kasalukuyan, si Uka, na umiiyak pa rin, ay nagsabi kay Minato na itinuturing niya itong isang propesyonal at hindi niya kayang makita siyang huminto. Inamin ni Minato na nadidismaya din siya. Hinihikayat siya ni Uka, na nagpapaalala sa kanya na siya ang dating pinakamahusay na manlalaro sa gitnang paaralan ng Japan at maaaring makamit ang parehong bagay sa high school. Nananatiling matigas ang ulo ni Minato, na idineklara na siya pa rin ang pinakamahusay na manlalaro sa Japan ngunit walang intensyon na makipaglaro sa kanila. Sinabi niya sa kanila na huwag mag-aksaya ng kanyang oras at umalis. Maya-maya, tumatakbo si Ma'am Osaki pauwi ng si Minato, na kanina pa nagtatago sa malapit, ay lumabas at binati siya.
Nagkomento si Minato na si Ma'am Osaki ay tumatakbo pa rin pauwi sa parehong paraan tulad ng dati. Nagtataka, tinanong ni Ma'am Osaki kung ano ang gusto niya. Umupo sila sa tabi ng ilog at nag-uusap, at napagtanto ni Ma'am Osaki na nabawi ni Minato ang lahat ng kanyang alaala. Inakusahan ni Minato si Ma'am Osaki na pumalit sa kanyang pwesto at nasisiyahan sa pagiging bagong alas ng koponan. Nabigla, tumugon si Ma'am Osaki na dahil walang namumuno sa koponan, kailangan ng isang tao na mag-step up. Nagalit si Minato, pinaalalahanan si Ma'am Osaki na dati lang siyang tag-apasa ng bola. Parehong naiinis, sinabi ni Ma'am Osaki na nagbago na siya at ayaw na niyang maglaro sa ilalim ni Minato. Isinakripisyo niya ang lahat para maging pinakamahusay na manlalaro at naging egoist, gaya ng gusto ni Uka. Ang isang flashback ay nagpapakita kay Uka na nagsasabi kay Minato na ang isang alas ay dapat maging makasarili at tumuon lamang sa pagmamarka kahit na hindi naiintindihan ng iba. Sinusunod ni Minato ang payong iyon at naging pinakamahusay na manlalaro sa Japan. Sa kasalukuyan, ipinahayag ni Ma'am Osaki ang kanyang pagnanais na maging pinakamahusay. Tinanong ni Minato kung bakit siya nagbago. Ipinaliwanag ni Ma'am Osaki na palagi siyang ikinukumpara ng mga tao kay Minato at hindi nakilala ang kanyang tunay na kakayahan. Siya ay nagsanay ng husto upang patunayan ang kanyang sarili at ngayon ay naniniwala na siya ay mas mahusay kaysa kay Minato, at nangako siyang matatalo siya. Si Minato, gayunpaman, tumugon na si Ma'am Osaki ay mananalo dahil siya ay tumigil na sa paglalaro. Sa pagkainis, hiniling ni Ma'am Osaki na malaman kung bakit. Ipinaliwanag ni Minato na ang Yamanami High School ay hindi seryoso sa water polo, kaya hindi siya maaaring makipaglaro sa kanila, tapos umalis na siya. Samantala, nasiraan ng loob ang mga dating kasamahan ni Minato sa kanyang pagtanggi na bumalik. Sa bahay, narinig ni Minato ang kanyang nakababatang kapatid na si Esomi na nag-uusap. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo, sinabi na ang dating Minato ay mahilig sa water polo at palagi itong pinag-uusapan, ngunit ngayon ay iba na siya. Hindi sumang-ayon ang kanilang mga magulang, mabuti na lang daw at nanambalik ang kanyang mga alaala. Dahil sa gulat, galit na iginiit ni Minato na siya ay palaging ang parehong tao. Sinabi niya sa kanila na iwanan siya at pumasok sa kanyang silid. Habang si Esomi ay nakonsensya. Kinaumagahan, nagising si Minato at may nakita siyang sulat sa kanyang dingding na nag-uutos sa kanya na tingnan ang loob ng kanyang shoebox. Curious, binuksan niya ito at may nakitang DVD. Kapag planay niya ito, nakikita niya ang isang recording ng kanyang sarili mula noong nawala ang kanyang mga alaala. Kinakausap siya ng dati niyang sarili, na sinasabing bumalik man ang mga dati niyang alaala, hindi mawawala ang mga bago niya. Ni-record ang video kung sakali at gulat na gulat si Minato. Ipinakilala ng kanyang nakaraan ang mga miyembro ng kanyang koponan, na nagpapaliwanag na nagsasanay sila ng husto araw-araw. Inamin niya na si Minato ay may talento ngunit ipinaalala sa kanya na ang koponan ay seryosong manalo at kailangan siya. Hinihikayat niya si Minato na tulungan silang makuha ang kanilang unang trofeo. Malalim na naantig, pinag-isipan ni Minato ang mensahe. Kinabukasan, si Jujima at ang iba pa ay naglalakad patungo sa club ng malungkot. Humingi ng paumanhin si Uka sa hindi pagkumbinsi kay Minato at inamin niyang nagsinungaling siya tungkol sa pagkukunwari ng kanyang mga luha. Ang totoo ay totoong nalulungkot siyang makitang ganoon si Minato. Mas masama ang pakiramdam ng team. Gayunpaman, nagbago ang kanilang kalooban nang makita nila si Minato na naghihintay sa labas ng club. Gulat na tanong nila kung bakit siya naroon. Inanunsyo ni Minato na gusto niyang maglaro muli. Natigilan saglit, bigla silang sumabog sa tuwa. Tuwang-tuwang naglabas ng chocolate bar si Yotaka para magdiwang, ngunit pinagalitan sila ni Minato dahil sa pagkain ng matamis bago mag-practice. Nais din niyang suriin ang kanilang kasalukuyang kakayahan. Ang koponan ay nagsimulang magsanay habang si Minato ay nagmamasid. Gayunpaman, nadismaya siya sa mahinang pagganap ni Yoshihiro at Uta at pinuna sila. Pagkatapos ay sinubukan niyang magpakita ng isang diskarte sa pag-shoot ngunit nabigo. Madaling nasalo ni Jujima ang kanyang shot. Si Minato ay nasiraan ng loob na umupo sa tubig. Napagtanto niyang hindi na tumutugon ang kanyang katawan tulad ng dati. Tinukso siya ni Tokikazo, na sinasabi na sa kabila ng lahat ng kanyang malalaking salita, na wala ang kanyang kakayahan. Tumalikod si Minato, ngunit tiniyak siya ni Tokikazo. Inaamin niya na gamaan talaga ang pakiramdam niya.
Kung naglaro agad si Minato ng mahusay, mas nakakatakot. Naalala ni Minato na inilarawan ng kanyang nakaraan si Tokikazu bilang prangka. Gayunpaman, sa kaibuturan, nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kanyang mga kakayahan nang marinig niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan na pinupuri ang mga kasanayan sa pag-shoot ng isa pang manlalaro. Lumalaki ang kanyang pagkabalisa. Samantala, nahihirapan si Asumi sa kanyang pagsasanay. Sa sobrang stress na nararamdaman niya kay Minato, paulit-ulit siyang pinapagalitan ng kanyang guro. Nang maglaon, habang naglalakad si Minato pauwi, nakasalubong niya si Shina. Tinanong niya kung ipinagpatuloy niya ang pagsasanay at nagulat siya na hindi siya sumuko. Nalilito si Minato kung paano niya nalaman ang kanyang landas. Parehong naguguluhan, tinanong ni Shina kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Minato na nabawi niya ang kanyang mga dating alaala ngunit nakalimutan na niya ang ilang mga kamakailang alaala. Ipinaalala niya sa kanya ang isang pangakong ginawa niya, na ikikis niya ito kapag naging pinakamahusay na manlalaro sa Japan. Sinagot ni Shina na kinas na siya nito noon, tinutukoy ang kanyang nakaraan. Medyo nalulungkot si Minato. Gayunpaman, nagpahayag si Shina ng pagtataka na nakikipaglaro pa rin siya sa Yamanami High School sa kabila ng lahat. Sumagot si Minato na wala siyang choice at gustong patunayan sa Shogakukan na nagkamali sila. Sinabi ni Shina na hindi siya nagbago. Inamin niya na dati ay galit siya sa kanya dahil kay Hiroshi at pagkatapos ay lumayo. Si Minato ay tahimik na pinoproseso ang lahat. Sobrang stress ang nararamdaman ni Minato dahil 30 araw na lang ang natitira bago ang malaking kompetisyon. Ang kanyang pangunahing layunin ay talunin ang Shogakukan, kaya nagsasanay siya ng mas mahirap kaysa dati. Kahit kumain na ulit siya kasama ang pamilya niya, kinakausap niya pa rin sila sa marahas na paraan. Kapag tumatawa ang kanyang mga magulang, tinatanong niya kung bakit. Sinabi ng kanyang ina na narinig nilang sumali siya muli sa water polo club. Sabi ni Minato, hindi naman big deal dahil matatalo pa rin sila. Natuwa lang ang kanyang ina na nagsimula siyang maglaro muli. Sumagot si Minato na ginagawa lang niya ito para hindi siya makonsensya sa kanyang aksidente. Sa kabila ng kanyang malamig na mga salita, sinabi sa kanya ng kanyang ina na gusto lang niyang gawin niya kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Gayunpaman, nakatuon lamang si Minato sa pagpapatunay ng kanyang sarili laban sa Shogakukan. Tumahimik ang bahay pagkatapos niyang magsalita. Kinabukasan sa pagsasanay, lahat ay nagsasanay. Si Jujima, ang team captain, ay masaya na maglalaro pa rin sila sa kompetisyon. Biglang pinamunuan ito ni Minato at binibigyan ang lahat ng mga partikular na gawain sa pagsasanay. Sinabi niya sa kapitan na tumutok lamang sa pagpapanatili habang nagtatrabaho sina Uka, Shogo, at Tokikazu sa paglangoy. Si Yoshihiro at Yotaka ay nakakakuha ng isang simpleng ehersisyo. Sinabi ni Minato na kailangan nila ng karagdagang tibay dahil kailangan nilang maglaro ng 2 laban sa isang araw. Nagulat ang ilang mga kasamahan ngunit hindi nakipagtalo. Gayunpaman, nagalit si Tokikazu at hinamon si Minato, sinabing nawala na ang kanyang talento. Tumugon si Minato na mayroon pa siyang karanasan at kaalaman upang matulungan ang koponan. Hiniling ni Tokikazu na igalang ni Minato ang kapitan, ngunit tumanggi si Minato, na sinasabing magkasing edad sila. Dahil naniniwala siyang ang diskarte niya ang tanging paraan para manalo, inaasahan niyang susundan siya ng lahat. Iminumungkahi ng kapitan na subukan muna ang pamamaraan ni Minato. Tumalon si Minato sa pool at nagsimulang magsanay ng husto at tahimik na nanunood ang mga kasamahan niya. Napansin ni Shogo na tumalon si Minato ng mas mataas kaysa dati, ngunit sinabi ni Minato na mas mataas ang pagtalon ng kanyang kuya. Inspired, nag-training din yung iba. Si Tokikazu, na inaalala ang isang pagkakataon kung kailan siya pinaupo ng kanyang coach para sa mas mahuhusay na mga manlalaro, ay nagsumikap pa. Sa natitira pang 25 araw, patuloy na nagsasanay si Minato, na nagbibigay inspirasyon kay Uka, na nagsabi sa isa sa mga dating kasamahan ni Minato na si Minato ay maglalaro sa kompetisyon. Masaya ang dating teammate at sinabing matutuwa si Ma'am Osaki na marinig ito. Gayunpaman, pabiro niyang hinihiling sa kanila na maging easy lang sa kanyang koponan. Hindi sumasagot si Uka, tinapos lang ang tawag. Habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging mahirap ang pagsasanay. Pagsapit ng ika-19 na araw, sumapit ang pagkapagod. Gustong magpahinga ng ilang mga kasamahan sa koponan,
ngunit ang makitang walang tigil na paglangoy ni Minato ng mahigit 1 oras ay nagtutulak sa kanila na magpatuloy. Sa sobrang pagod ni Yotaka ay nakatulog siya sa bus. Papalapit na ang kompetisyon. Sa ika-14 na araw, sa wakas ay sinabi ni Jujima sa kanyang ama ang tungkol sa water polo. Tinanong niya kung libre ang kanyang ama sa ika-18 ng Hulyo. Sabi ng tatay niya, may importante siyang meeting. Nakaramdam ng pagkadismaya si Jujima ngunit nanatiling tahimik. Sa 9 na araw na lang ang natitira, si Minato at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay lalong nagpumilit. Sina Yoshihiro at Yotaka ay nagsasanay hanggat maaari ngunit dahil sa pagod ay nakatulog si Yoshihiro. Sa ika-5 araw, lahat ay namangha sa dedikasyon ni Minato. Sinurpresa ni Minato si Shogo sa pamamagitan ng pagsisiwalat na alam niyang kapatid ni Ma'am Osaki si Shogo. Tiwala, sinabi ni Minato kay Shogo na ipaalam kay Ma'am Osaki na matatalo niya siya sa laban. Samantala, nagsasanay din ang koponan ng Shogakukan. Sa isang sesyon, biglang na-cramp si Ma'am Osaki at nagsimulang lumubog sa tubig. Nang maglaon, naghihintay si Shogo sa labas ng bahay ni Ma'am Osaki, sa pag-aakalang siya ay nagsasanay na naman ng huli. Gayunpaman, hindi nagtagal ay dumating si Ma'am Osaki at umupo sila upang mag-usap. Inihayag ni Ma'am Osaki na napunit ang kanyang muscle at dapat magpahinga ng 2 linggo, ibig sabihin ay wala na siya sa kompetisyon. Naiinis siya dahil gusto niyang harapin si Minato. Nagalit si Shogo, nagtanong kung bakit si Ma'am Osaki ay laging nagmamalasakit kay Minato at hindi sa kanya. Sinabi ni Ma'am Osaki na hindi pa siya natalo ni Shogo sa anumang bagay, kaya hindi niya ito nakikita bilang isang karibal. Naalala niyang huminto siya sa paglangoy dahil ang tanging taong gusto niyang makalaban ay si Minato, na mas magaling sa kanya sa bilis, reflexes, at pagtalon. Umalis si Shogo pagkatapos sabihin kay Ma'am Osaki na determinado si Minato na talunin siya. 4 na araw na lang ang natitira, lalo pang nagiging mahirap ang pagsasanay ni Minato. Mas mataas na ngayon ang kanyang mga pagtalon kaysa dati, na ikinagulat ni Shogo at ng koponan. Napagtanto ni Takikazo na ang dedikasyon ni Minato ay higit na malaki kaysa sa kanyang sarili, kaya siya ay nangangako na magsumikap. Nang makita ang pagunlad ni Minato, ang koponan sa wakas ay sumang-ayon na sundin ang kanyang diskarte. Nagulat si Minato sa mabilis nilang pagtanggap ngunit hindi nakipagtalo. Samantala, ang koponan ng Rikagakan ay nanunood mula sa malayo at kinukutya ang kanilang pagsasanay. Kinabukasan, kinausap ni Shina ang kanyang kapatid na si Hiroshi tungkol kay Minato. Sinabi niya na galit pa rin siya sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Hiroshi na palayain ang kanyang pagkabigo. Binanggit niya na kung ipinagpatuloy ni Minato ang paglalaro ng water polo, siya mismo ay hindi kailanman mahahanap ang kanyang pagmamahal sa tennis. Iginiit ni Shina na ang kanyang galit ay hindi dahil kay Hiroshi kundi sa kanyang sariling mga dahilan. Ang kasintahan ni Hiroshi, isang manlalaro ng tennis, ay bumabati kay Shina ng magandang kapalaran para sa laban bago sila umalis. Habang papalapit ang mga huling araw, lalong nagiging mahirap ang pagsasanay. Sa natitira pang 2 araw, patuloy silang nagsasanay sa kabila ng masamang panahon. Sa huling araw bago ang laban, nasa bahay si Minato at tinatapos ang kanyang pagkain nang tawagan siya ni Takikazo para sa payo sa pagsasanay. Binigyan siya ni Minato ng mga mungkahi, at masaya ang kanyang pamilya na makita siyang unti-unting bumubuti bilang tao. Bago tapusin ang tawag, sinabi ni Takikazo kay Minato na gagawin nila ang kanilang makakaya sa laban. Bahagyang nagulat si Minato ngunit walang sinabi habang si Minato ay nasa sabik sa darating na kompetisyon. Naghahanda si Minato para sa kanyang kompetisyon nang makita niya ang kanyang ina. Tinanong niya kung bakit sila naroroon, at sinabi nila na pupunta sila upang makita siya. Naiirita si Minato at sinabing hindi ito kailangan, ngunit binati niya si Esomi na good luck para sa kanyang kompetisyon dahil nakikita niya ito sa kalendaryo. Natutuwa si Esomi na marinig ito. Pagkatapos nito, umalis si Minato. Samantala, hindi pa rin sinasabi ni Jujima sa kanyang ama ang tungkol sa paglalaro ng water polo dahil tulog na ang kanyang ama. Nag-iwan ng sulat si Jujima sa hapagkainan bago lumabas. Sa lugar ng kompetisyon, ang labanan sa babae ay nagaganap, at si Shina ay mahusay na naglalaro. Dumating si Jujima at ang kanyang mga kasamahan kasama ang kanilang guro na walang gaanong alam sa water polo at nagbibigay lamang ng mga pangunahing payo.
Tinanong ni Jujima si Yotaka kung nagdala siya ng mga tsokolate, at sinabi ni Yotaka na oo ngunit nag-aalangan kapag binanggit si Minato. Sa pagdinig nito, sinabi ni Minato na ayaw niya ng kahit ano, kaya medyo nalungkot ang lahat. Hindi nagtagal ay dumating ang pangkat ng Rika Gakan at kinukot siya ang pangkat ng Yamanami, na iniisip na sila ay mahina. Ipinaalala sa kanila ng isa sa kanilang mga manlalaro na minsang umiskor si Minato ng 10 goal laban sa kanila sa middle school, na nagpaiyak sa kanila. Nagulat sila at tinanong si Minato kung nanambalik na ba niya ang kanyang mga alaala. Kinumpirma ito ni Minato at sinabi ng kalabang koponan na iba sila ngayon at mananalo sila sa pagkakataong ito bago lumayo. Habang naghahanda ang koponan ng Yamanami para sa laban, nakatagpo ni Minato si Shina, na tahimik na nagsasabing inaabangan niya ang kanyang laro. Samantala, naghahanda na rin si Esomi para sa kanyang kompetisyon, at tulog pa rin ang ama ni Jujima. Bago ang laban, sinusubukan ng guro ng Yamanami na alamin ang mga patakaran habang nagpapaliwanag ang mga mag-aaral. Ang mga stand ay puno ng mga manonood, kabilang ang mga magulang ni Yotaka, ang ina at kapatid na babae ni Takikazo, at si Shina na nanonood ng mabuti. Magsisimula ang laban, at ang pinakamabilis na manlalangoy ay sumugod para sa bola. Kinuha ito ni Shogo at ipinasa sa isang teammate na gustong pumasa kay Minato, ngunit si Minato ay napapaligiran ng mga defender at hindi makagalaw. Sa inis, ang teammate ay pumasa kay Takikazo sa halip, at ang team ay patuloy na pumapasa. Kinabahan ang kanilang guro dahil alam nilang 30 segundo lang ang kailangan nila para makashoot bago magkaroon ng foul. Habang nauubos ang oras, nawalan sila ng possession, at mabilis na nakaka-score ng goal ang Rika Gakan. Ang Yamanami ay nasaran ng loob ngunit sinubukan nilang muli. Gayunpaman, dahil sa kaba ni Minato, nawalan siya ng bola, at ang Rika Gakan ay maaaring maka-score ng isa pang goal. Nagulat at nadismaya si Jujima. Sinisigawan ni Minato ang kanyang mga kasamahan sa pagkontra at hayaan siyang manguna. Iminumungkahi ni Yoshiharu na lumipat ng mga posisyon upang mahawakan ang isang mas mabilis na kalaban. Magsisimula ang ikalawang yugto, ngunit patuloy na nangingibabaw ang Rika Gakan at umiskor ng isa pang goal. Si Minato, malupit na minarkahan ay nagalit at tinulak ang kalaban, at na-foul. Sinamantala ito ng Rika Gakan at muling umiskor, na naging 4-0. Nakaramdam ng tensyon si Minato, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, ang isang kasamahan sa koponan ay nagmumungkahi na ipasa ang bola sa kanya sa isang mataas na arko upang siya ay tumalon sa itaas ng mga defender. Nagulat si Minato pero pumayag. Kapag naipasa ang bola ng mataas, tumalon si Minato at sinalo ito, ngunit tumama ang kanyang shot sa bar at sumablay siya. Nakaramdam siya ng pagkabigo at humingi ng paumanhin, na inamin na minamaliit niya ang mga ito. Ang koponan ay nagtitipon upang planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Sila ay pinanghinaan ng loob, ngunit si Minato ay nagudyok sa kanila, na nagsasabi kay Takikazo na gawin ang susunod na shot habang siya ay lumilikha ng espasyo at sumang-ayon si Takikazo. Magsisimula na ang ikatlong yugto. Nakuha ni Shogo ang bola, at naakit ni Minato ang mga defender, na iniwang bukas si Takikazo. Ginamit ni Takikazo ang lahat ng kanyang lakas at nakascore, na nagpapalakas sa kanilang espiritu. Samantala, nagising ang ama ni Jujima, binasa ang liham, at nagmamadaling pumunta sa kompetisyon, sinabi sa kanyang opisina na hindi siya makakapunta sa trabaho. Bumalik sa laban, gumawa si Jujima ng isang hindi kapani-paniwalang block, at dumating ang kanyang ama sa tamang oras upang makita ito at nakakaramdam siya ng pagmamalaki. Mabilis na lumangoy si Shogo at sinetop si Minato para sa isang malakas na shot, na naka-score ng goal. Nakakakuha si Minato ng isa pang pass, lumalampas sa dalawang defender, at muling umiskor. Pumasa si Yotaka kay Minato, na gumawa ng isa pang perpektong shot. Ang score ay nakatabla na ngayon sa 4-4. Samantala, nagsimula na ang kompetisyon ng orkestra ni Esomi, at mahusay siyang gumaganap. Ang koponan ng Yamanami ay naglalaro ng buong lakas. Sa huling 30 segundo, pinapanood ng ama ni Jujima ang kanyang anak na gumagawa ng isa pang mahalagang pagharang. Mabilis na lumangoy si Minato patungo sa goal. Pumasa si Jujima kay Shogo, na pumasa naman kay Uka. Nag-alinlangan si Uka ngunit, hinikayat ni Minato, kinuha niya ang kanyang buong lakas.
Ang bola ay tumama sa net nang maubos ang timer. Nanalo ang Yamanami ng 5-4. Ang mga manlalaro ay pagod ngunit tuwang-tuwa. Hindi makapaniwala si Jujima hanggat sa tinawag siya at pinupuri ng kanyang ama, na nagpasaya sa kanya. Bagamat nadismaya ang Rika Gakkan, iginagalang nila ang matinding kompetisyon. Si Sheena, na nanunood kay Minato, ay nagulat sa laki ng kanyang pinagbago, iniisip kong palagi na siyang ganito. Pagkatapos ng laban, ang Yamanami team ay bumalik sa locker room at binabati sila ng kanilang guro. Si Minato, na nakakaramdam ng pagkapagod, ay nagpa siya na umidlip muna bago ang kanilang susunod na laban sa loob ng 2 oras. Si Yoshihiro, na nakonsensya sa walang gaanong kontribusyon, ay humingi ng paumanhin, ngunit tiniyak siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Hinihikayat siya ni Minato at masaya ang pakiramdam ni Yoshihiro na marinig ito. Habang nagpapahinga si Minato sa paghahanda para sa susunod na hamon, na naginip si Minato sa tagumpay ng kanyang koponan sa water polo competition. Masaya silang lahat at nagtatawanan, pero biglang may tumawag sa pangalan niya. Nagising siya, napagtantong panaginip lamang ito, at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang kanyang mga kasamahan na kinokopya ang kanyang posisyon sa pagtulog habang natutulog. Tinanong ni Minato si Uka kung hindi siya natutulog, at sumagot si Uka na bumalik lang siya pagkatapos manood ng laban ng Shogakukan. Ibinahagi niya na dinurog ng Shogakukan ang Rika Gakkan ng mahigit 200 puntos, hindi man lang sila hinayaang maka-score kahit isang beses sa kabila ng hindi paglalaro ni Ma'am Osaki. Nakaramdam ng pagkagulat at pagkasabik si Minato. Mabilis niyang ginaisang ang lahat, sinabing oras na. Samantala, natapos ang kompetisyon ni Asumi, at ang kanyang pamilya ay nagmamadaling panoorin ang laro ni Minato. Dumating sila nang malapit nang magsimula ang laban sa pagitan ng Shogakukan at Yamanami. Sinabihan ng isa sa mga manlalaro ng Shogakukan ang kanyang koponan na gawin ang lahat, na nagpapatawa sa kanyang mga kasamahan sa koponan na parang iyon na ang kanilang plano. Ang koponan ng Rika Gakkan ay nanunood ng may luha, na nangangakong pagbubutihin sa susunod. Si Sheena ay nagmamasid din ng maigi, na gustong makita kung talagang nagbago na si Minato. Nagsimula ang laban, at mabilis na ipinasa ni Shogo ang bola kay Minato. Nagpupumiglas siya laban sa isang kalaban ngunit nagawa niyang mag-shot, para lamang ito mablock. Nainas, siya at ang kanyang koponan ay patuloy na nagsisikap, ngunit ang depensa ng Shogakukan ay nananatiling masyadong malakas. Kahit na inilagay ni Takikazu ang lahat ng kanyang lakas sa isang shot, ito ay napahinto. Sa kabilang banda, halos umiskor ang Shogakukan, ngunit gumawa ng mahusay na pag-save si Jujima. Nananatiling matindi ang laro kung saan pabalik-balik ang dalawang koponan. Sa isang punto, aksidenteng nabangga ni Takikazu ang isang kalaban at na-eject sa loob ng 20 segundo. Sa kabila ng pagiging short-handed, mahusay na nagdedepensa ang Yamanami. Nang bumalik si Takikazu, tumalon ng mataas si Minato at kumuha ng isa pang shot, ngunit hinarang muli ito ng goalkeeper. Nakaramdam ng pagod ang Yamanami, ngunit tumanggi silang sumuko. Ang unang round ay nagtatapos ng walang mga goal mula sa magkabilang panig, na pinapanatili ang mga manunood. Patuloy na hinihiling ni Ma'am Osaki sa kanyang coach na hayaan siyang maglaro sa kabila ng kanyang pinsala sa binti. Tumanggi ang coach, ngunit iginiit ni Ma'am Osaki na hindi siya magpupumilit ng husto. Samantala, nagpapahinga ang Yamanami nang makita nila si Ma'am Osaki na naghahanda sa pagpasok. Sina Shogo at Minato ay nasa sabik, dahil alam nilang magsisimula na ang tunay na hamon. Habang nagpapatuloy ang laban, sinubukan ni Shogo na talunin ang kanyang kapatid sa paglangoy ngunit natalo. Naabot ni Ma'am Osaki ang goal at nakapuntos. Pagkatapos ay tumungo si Minato patungo sa goal ng kalaban ngunit napigilan ng kanyang dating kasamahan sa koponan, na hamarang ng pasa at umiskor ng isa pang goal. Nang ibabaw ang Shogakukan gamit ang matalinong mga diskarte para harangan ang Yamanami. Sa pagtatapos ng ikalawang round, ang iskor ay nakatala sa 5-0. Ang mga manlalaro at taga-suporta ng Yamanami ay nasaraan ng loob, at maging ang koponan ng Rika Gakkan ay nananalangin para sa kanila na makapuntos kahit isang beses. Sa pahinga, mukhang talunan ng Yamanami. Tinanong ng kanilang guro kung mayroon silang plano, ngunit inamin ni Jujima na wala sila. Pinaalalahanan sila ni Minato na sila ay isang pangkat at kailangang magtulungan.
Ang kanyang mga salita ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa, at naghahanda silang lumaban. Gayunpaman, patuloy na nangingibabaw ang Shogakukan, at sa pagtatapos ng 4 na round, umabot sa 15-0 ang score. Isang round na lang ang natitira, at ang mga manlalaro ng Yamanami ay nakakaramdam ng tensyon at pagkabigo. Pinagalitan ni Minato ang kanyang mga kasamahan, tinawag silang walang silbi at hinihingi na ibigay nila sa kanya ang bola upang siya ay umatake ng mag-isa. Nagpapagalit ito kay Takikazu at sa iba pa, ngunit bago sila makapagtalo, sinabihan sila ng referee na mag-focus. Nagpapatuloy ang laro, at muling umatake ang Shogakukan. Kumuha ng shot si Ma'am Osaki, ngunit gumawa si Jujima ng isang hindi kapani-paniwalang pag-save. Dumating ang isa pang shot, ngunit hinaranggan ito ni Yotaka. Mabilis na ipinasa ni Jujima ang bola kay Takikazu, na nagpadala nito kay Uka. Nag-aalangan si Uka dahil mabigat ang marka kay Minato. Samantala, nananatiling determinado si Shogo na talunin ang kanyang kapatid at itinulak ang sarili sa kanyang limitasyon. Sa pagtataka ng lahat, nalampasan niya si Ma'am Osaki. Tuwang-tuwa, tinanggap niya ang bola at ipinasa ito kay Minato. Si Minato ay tumalon ng mataas at naglunsad para sa goal. Hinulaan ng goalkeeper ang kanyang paggalaw at tumalon sa parehong direksyon, ngunit niloloko siya ni Minato. Sa halip na mag-shot, pumasa siya kay Yoshihiro, na ginagamit ang lahat ng kanyang lakas upang maka-score. Kahit na natalo ang Yamanami ng 15-1, nararamdaman nila ang tagumpay. Ang kanilang mga taga-suporta, kabilang ang Rika Gakan, ay nag-cheer para sa kanila. Pagkatapos ng laro, hinarap ni Uka si Minato tungkol sa kanyang mga masasakit na salita. Humingi ng paumanhin si Minato, at sinabing gusto lang niyang magalit ang mga ito para mas lumaban. Ang koponan ay tumatawa, pakiramdam na mas nagkakaisa kaysa dati. Napagtanto ni Minato na sa unang pagkakataon, masaya siya sa kabila ng pagkatalo. Nagulat si Shina sa laban at sumama sa kanila ang mga dating kasamahan ni Minato mula sa Shogakukan, sabay-sabay na tumatawa. Sinabihan sila ng referee na umalis sa pool. Bago umalis, inamin ni Ma'am Osaki kay Shogo na talagang tinalo niya siya sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa ang nararamdaman ni Shogo. Nang maglaon, umuwi si Minato kasama ang kanyang pamilya. Tinanong niya si Esomi tungkol sa kanyang kompetisyon, at sinabi niyang runner-up siya ngunit hindi kwalipikado para sa mga nasyonal. Nakaramdam siya ng pagkabigo, ngunit tiniyak ni Minato na ang paggawa ng kanyang makakaya ay ang mahalaga, na nagpapangiti kay Esomi. Pagkatapos ay sinabi ni Minato sa kanyang ina na talagang mahal niya ang water polo at naglalaro para sa kanyang sarili, hindi dahil sa mga nakaraang pangyayari. Hinihiling niya sa kanya na itigil ang pag-aalala tungkol sa aksidente. Nagiging emosyonal at umiiyak ang kanyang ina, gumaan ang pakiramdam. Sa huli, maayos ang pakiramdam ng lahat. Si Minato ay nagbabago, lumakas, at sa wakas ay nakadama ng kapayapaan sa kanyang sarili at sa kanyang koponan.